Tahimik akong tumingin sa kanya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil hindi ko alam ang isasagot, kundi dahil hindi ko inaasahang maririnig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay marahan kong sinabi, Chaching Yuan, hindi ko masasagot agad ang tanong mo. Hindi nabura ang ngiti sa kanyang mukha. Sa halip, marahan siyang tumango. Ayos lang. Hindi kita mamadaliin. Kaya kong maghintay. Napangiti ako ng bahagya. Bakit? Paano ka nakakasiguro na hindi kita tatanggihan? Mahinahon siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay sumagot. Dahil sa unang pagkakataon, may isang taong hindi lumapit sa akin dahil sa pangalan ng pamilya ko. Hindi rin dahil sa pera. At lalong hindi dahil sa estado ko. Tinuring mo lang akong isang ordinaryong tao. Tahimik akong napangiti. Hindi ba't ganoon naman talaga dapat? Pagkarinig niya noon, bahagyang namula ang kanyang mukha. Mahina siyang natawa. Kaya nga, mas lalo kitang nagustuhan. Sa sandaling iyon, may narinig kaming pamilyar na boses. Kuya! Pareho kaming napalingon. Patakbong papalapit si Tang Yu. Pagdating niya, halos hingal na hingal siya. Kuya! May malaking balita, napakunot noo ako. Ano na naman? Masaya niyang inilabas ang cellphone niya. Tingnan mo! Kinuha ko ang cellphone. Nanlaki ang mga mata ko. Ang larawan naming dalawa ni Ka-Ching Yuan sa hardin. Nasa unang pwesto na ng school forum at ang pamagat nito ay Cold Law Goddess finally confesses her feelings. The campus genius finally found his match. Sa loob lamang ng isang oras, mahigit 10,000 estudyante na ang nag-like sa post. Tahimik akong napabuntong hininga. Tumingin ako kay Ka-Ching Yuan. Mahina akong sinabi, mukhang mas lalo na namang mawawala ang tahimik kong buhay. Hindi niya napigilang tumawa. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. At sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binitawan. Habang nakangiti siyang tumingin sa akin, mahina niyang sinabi, kung hindi na talaga magiging tahimik ang buhay mo, hayaan mong samahan kitang harapin ang lahat. Matapos ang araw na iyon, mas lalo pang kumalat ang balita sa buong unibersidad. Hindi lang mga estudyante, pati ilang professor ay nagsimulang magbiro sa amin. Isang umaga, habang papunta ako sa lecture hall, may professor na biglang tumawag sa akin. Tang Chen! Huminto ako. Opo, professor? Ngumiti siya. Narinig kong sikat ka na ngayon sa campus. Napangiti lang ako ng mapait. Mukhang oo nga po, tumawa ang professor. Huwag kang mag-alala. Mabilis ding lilipas ang mga tsismis. Tumango ako, ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang estudyante ang tumakbo papunta sa amin. Senior Tang! Senior ka! Pareho kaming napalingon. Hinihingal siyang nagsalita. May problema po. Napakunot noo si Ka-Ching Yuan. Anong nangyari? Huminga muna ng malalim ang estudyante bago sumagot. May bagong estudyante na gumagamit ng AI para gumawa ng peking legal documents. Marami na raw ang naloloko. Tahimik kaming nagkatinginan ni Ka-Ching Yuan. Bahagya siyang napangiti. Mukhang may panibago na naman tayong kaso. Napailing ako. Hindi ba pwedeng mamuhay ng tahimik kahit isang linggo lang? Mahina siyang natawa. Hindi yata kapag kasama mo ako. Napabuntong hininga ako. Pagkatapos ay isinara ko ang laptop ko. Sige, puntahan natin. Masaya siyang ngumiti. Habang magkasabay kaming naglalakad, tahimik niyang sinabi, Tang Chen, pakiramdam ko, magiging magandang team tayo. Ngumiti ako ng bahagya. Siguro na nga. At sa unang pagkakataon, hindi na ako tumanggi sa paglalakad sa tabi niya. Magkasabay kaming nagpatuloy habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng campus. At doon, nagsimula ang isang bagong kwento para sa aming dalawa. Lumipas ang isang buwan, unti-unti nang nabuo ang pangalan namin bilang pinakamahusay na research team sa universidad. Ako ang responsable sa Artificial Intelligence at System Design, samantalang si Ka-Ching Yuan naman ang humahawak sa Legal Analysis at Case Evaluation. Dahil dito, maraming kumpanya at propesor ang nagsimulang mag-alok sa amin ng iba't ibang proyekto. Ngunit isang umaga, habang abala kami sa laboratorio, biglang pumasok ang Dean ng Faculty of Law. Kasama niya ang ilang kilalang propesor. Ngumiti ang Dean. Tang Chen, Chaching Yuan, may magandang balita kami para sa inyong dalawa. Pareho kaming tumayo. Magalang kaming bumati. Good morning, Dean. Ibinigay niya sa amin ang isang opisyal na liham. Pagkabukas ni Ka-Ching Yuan nito, nanlaki ang kanyang mga mata, mahina niyang binasa ang nilalaman. National University Innovation Competition
finalists, Tang Chen at Chaching Yuan. Biglang pumalakpak ang mga propesor, ngumiti ang dean. Sa mahigit 5,000 research teams, kayo ang napiling pumasok sa top 10. Tahimik akong napangiti, hindi dahil sa kompetisyon, kundi dahil nakita kong tunay na masaya si Kaching Yuan. Lumapit siya sa akin, halos hindi niya maitago ang kanyang excitement. Tang Chen, nagawa natin. Bahagya akong tumango. Oh, pero hindi pa tayo tapos. Finals pa lang ang susunod, ngumiti siya. Kaya nga, mas lalo pa tayong magsisikap. Sa gilid, biglang sumingit si Tang Yu. May dala siyang malaking paper bag. Tumawa siya. Alam kong mananalo kayo. Kaya bumili na agad ako ng pang-celebrate. Pagkabukas niya ng paper bag, puro milk tea at fried chicken ang laman. Hindi ko napigilang matawa. Tang Yu, ikaw talaga. Napakamot siya sa ulo. Kapag may magandang balita, dapat may masarap na pagkain. Lahat kami ay napatawa. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, ang kaguluhang sinimulan ng isang peking account ay nauwi sa isang tunay na pagkakaibigan. At marahil, sa isang pag-ibig na unti-unting namumukadkad, makalipas ang ilang araw, opisyal nang nagsimula ang paghahanda namin para sa National Innovation Competition. Halos araw-araw, magkasama kaming nasa laboratorio hanggang gabi. Habang ang ibang mga estudyante ay nagpapahinga, kami naman ay patuloy na inaayos ang bawat detalye ng aming proyekto. Isang gabi, habang tahimik na nagtatype ako ng code, biglang inilapag ni Kaching Yuan ang isang tasa ng mainit na kape sa tabi ko. Ngumiti siya. Tang Chen, 3 oras ka nang hindi tumitigil. Magpahinga ka muna. Napatingin ako sa orasan. 2:00 na pala ng gabi. Napangiti ako. Hindi ko na malayan ang oras. Umupo siya sa tabi ko. Tahimik niyang pinagmasdan ang screen ng laptop. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, alam mo ba, nung una kitang nakita, akala ko isa kang malaking sinungaling. Napatawa ako. Naalala ko pa rin iyon. Nahihiya siyang yumuko. Kapag naiisip ko ngayon, nahihiya talaga ako. Ngumiti ako. Tapos na yon. Wag mo nang isipin. Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, hindi, gusto kong alalahanin iyon. Napakunot noo ako. Bakit? Mahina siyang ngumiti. Dahil kung hindi ako nagkamali noon, hindi kita makikilala. Sandaling natahimik ang buong laboratorio. Tanging tunog ng keyboard at malamig na hangin mula sa air conditioner ang maririnig. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tang Yu na may dalang malaking plastic bag. Masaya niyang sinabi, Kuya, miss ka. Nag-order ako ng midnight snacks. Napahawak ako sa noo. Tang Yu, 2:00 na ng gabi. Tumawa siya. Mas masarap kumain kapag madaling araw. Napailing si Kaching Yuan. Ngunit hindi niya napigilang tumawa. Sa gabing iyon, habang sabay-sabay kaming kumakain, pakiramdam ko. Matagal ko nang hindi nararanasan ang ganitong katahimikan at kasiyahan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naisip kong baka hindi aksidente ang lahat ng nangyari. Marahil, ito talaga ang simula ng bagong kabanata ng buhay namin. Maaga pa lang ay puno na ng mga tao ang auditorium ng universidad. Ngayong araw, gaganapin ang final presentation para sa National Innovation Competition. Nasa labas pa lang kami ng venue. Marami ng estudyante ang lumalapit para batiin kami. May nagsabi, Senior Tang! Senior ka! Good luck po! Ngumiti kami at sabay na nagpasalamat. Habang papasok kami, biglang huminto si Kaching Yuan. Mahina niyang hinawakan ng manggas ko. Tang Chen, napalingon ako. May problema ba? Umiling siya, pero halata sa mukha niya ang kaba. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na kinakabahan ako ng ganito. Napangiti ako. Ikaw? Ang top student ng Faculty of Law? Bahagya siyang natawa. Kapag mag-isa ako, hindi ako kinakabahan. Pero ngayon, ayokong madismaya ka. Sandali akong natahimik. Pagkatapos ay marahan kong sinabi, hindi ka maaaring mabigo. Dahil hindi lang ikaw ang nagtatrabaho rito. Kasama mo ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos, marahan siyang ngumiti. Salamat. Ilang minuto ang lumipas, tinawag na ang pangalan ng team namin. Team number 7. Tang Chen at Kaching Yuan. Sabay kaming umakyat sa entablado. Tahimik ang buong auditorium. Mahigit 2,000 tao ang nakatingin sa amin. Huminga ako ng malalim. Sinimulan ko ang presentasyon. Habang ipinapakita ko ang AI system, ipinaliwanag naman ni Kaching Yuan kung paano ito makatutulong sa legal profession. Pagkatapos ng 40 minutong presentasyon, tahimik ang buong venue. Ilang segundo ang lumipas. Biglang pumalakpak ang isang judge. Kasunod nito, tumayo ang isa pa. Hanggang sa tumayo ang buong auditorium habang malakas na pumapalakpak. Napatingin ako kay Kaching Yuan.
Nangingislap ang kanyang mga mata. Mahina niyang sinabi, Tang Chen, mukhang nagtagumpay tayo. Pagkatapos ng presentasyon, isa-isang ibinigay ng mga judge ang kanilang mga marka. Tahimik ang buong auditorium. Lahat ay naghihintay sa opisyal na resulta. Ilang minuto ang lumipas, umakyat sa entablado ang host, may hawak siyang isang puting sobre, ngumiti siya bago magsalita. At ngayon, ipapahayag na natin ang kampiyon ng National University Innovation Competition ngayong taon. Lalong tumahimik ang buong venue. Ramdam ko ang kaba ni Kaching Yuan. Mahigpit niyang hinawakan ng folder sa kanyang mga kamay. Marahan kong sinabi, relax. Ano man ang mangyari, ginawa na natin ang lahat ng makakaya natin. Tumango siya, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang mukha. Dahan-dahang binuksan ng host ang sobre. Pagkatapos ay ngumiti. Malakas niyang inanunsyo, ang kampiyon ngayong taon ay... Sandaling huminto ang kanyang boses. Pagkatapos, Team number 7, Tang Chen at Kaching Yuan. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang napakalakas na palakpakan sa buong auditorium. Maraming estudyante ang nagsitayuan. May ilan pang sumigaw sa tuwa. Sa tabi ko, hindi makapaniwala si Kaching Yuan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mahina niyang sinabi, nanalo tayo? Tang Chen? Nanalo talaga tayo? Hindi niya napigilang mapaluha. Tahimik lang akong ngumiti. Pagkatapos ay sinabi, congratulations. Bigla niya akong niyakap. Sa sobrang saya, hindi na niya namalayang nasa harap kami ng libu-libong tao. Nagulat ang buong auditorium. May estudyanteng sumigaw. Uy, niyakap niya si Tang Chen. May isa pang tumawa. Mukhang hindi na ito research partners lang. Sa ibaba ng entablado, halos tumalon sa tuwa si Tang Yu. Malakas siyang sumigaw. Kuya! Sister-in-law! Congratulations! Pagkarinig noon, mas lalo pang namula ang mukha ni Kaching Yuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya itinanggi ang sinabi ni Tang Yu. Sa halip, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. At sa unang pagkakataon, marahan kong ibinalik ang yakap. Habang patuloy ang malakas na palakpakan, pareho naming napagtanto na ang kwentong nagsimula sa isang maling pagkakaunawaan ay nauwi sa pinakamagandang bahagi ng aming buhay. Pagkalipas ng seremonya ng paggawad ng parangal, isa-isang nagsiuwian ang mga tao. Unti-unting naging tahimik ang auditorium. Ako at si Kaching Yuan ay magkasamang lumabas ng gusali. Habang naglalakad kami, bigla siyang huminto. Tahimik siyang tumingin sa kalangitan. Unti-unti nang lumulubog ang araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tumama sa kanyang mukha. Mahina niyang sinabi, Tang Chen, may gusto pa akong sabihin. Huminto rin ako. Ano yon? Huminga siya ng malalim. Halatang kinakabahan siya. Mas kinakabahan pa kaysa noong nasa entablado kami. Marahan niyang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Hindi ito singsing. Isa itong simpleng keychain. Magkaparehong disenyo ang 2 piraso. Iniabot niya ang isa sa akin. Nung una, plano ko sanang ibigay ito sa'yo kapag naging magkaibigan tayo. Pero, mukhang mas mahalaga ka na sa akin kaysa sa isang kaibigan. Tahimik akong nakinig. Patuloy siyang nagsalita. Tang Chen, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero habang mas matagal kitang nakakasama, mas lalo kitang minamahal. Hindi dahil sa hitsura mo. Hindi rin dahil sa talino mo, kundi dahil kapag kasama kita, pakiramdam ko, mas nagiging mabuting tao ako. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin ang maririnig. Marahan kong kinuha ang keychain mula sa kanyang kamay. Ngumiti ako. Kaching Yuan, hindi ako mahusay sa matatamis na salita. Pero, sa bawat pagkakataong kasama kita, masaya ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mahina kong ipinagpatuloy. Kaya, subukan nating magsimula. Hindi bilang research partners, hindi bilang magkaibigan, kundi bilang sandali akong ngumiti, magkasintahan. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilang mapaluha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha iyon ng labis na kaligayahan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at habang nakangiti siya, mahina niyang sinabi, Salamat, Tang Chen. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Mula sa araw na iyon, opisyal nang naging kami ni Kaching Yuan. Hindi namin ito ipinagkalat. Ngunit, sa loob lamang ng 2 araw, alam na ito ng buong universidad. Saan man kami magpunta, may mga estudyanteng nakangiti habang bumabati. May ilan pa ngang pabirong sumisigaw, campus couple, napailing na lang ako. Samantala, si Kaching Yuan ay tahimik lang na nakangiti. Parang wala siyang pakialam sa mga tingin ng ibang tao. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta sa library, bigla siyang huminto. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Tang Chen, napalingon ako. Bakit? Ngumiti siya. Naalala mo ba? Nung una tayong nagkita, napatawa ako. Paano ko makakalimutan? Tinawag mo akong scammer. Napayo ko siya. Namula ang kanyang pisngi. Huwag mo nang ipaalala.
Nakakahiya talaga. Hindi ko napigilang matawa. Sa pagkakataong iyon, biglang may pamilyar na boses ang sumingit. Ahem, pareho kaming napalingon. Nakatayo si Tang Yu, may hawak siyang cellphone. Malawak ang ngiti sa kanyang mukha. Kuya, sister-in-law, smile, bago pa kami makapagsalita. Click! Nakuhanan na niya kami ng litrato. Masaya niyang tiningnan ng screen. Perfect! Napailing ako. Ano na naman ang balak mo? Tumawa siya. Ipopost ko lang sa school forum. Nanlaki ang mga mata ko. Wag! Ngunit huli na-upload na niya ang litrato. Sa loob lamang ng ilang minuto, libu-libong likes agad ang pumasok. Ang caption ay mula sa scam report hanggang sa official campus couple. Sa ibaba ng post, sunod-sunod ang mga komento. Ito na ang pinakamagandang plot twist ng taon. Sino ang mag-aakalang ang